Nagoya. But look at the view. Wait, finally! So I still can't believe we are back here in Japan, guys. Welcome to Japan! Hey guys, good morning! It's me, Doc Sami, and welcome to my channel. And today, dito tayo sa NAIA Terminal 3, guys. Ayan, so guess what? May travel tayo ngayon, and today we are going to Nagoya, Japan. And as usual, isasama ko ulit kayo sa aming travel journey for 6 days sa Nagoya, Japan. And I am so excited kasi first time namin mag-explore sa Nagoya. And as usual guys, isasama ko ulit kayo sa aming airport process from pre-departure to immigration and arrival sa Nagoya, Japan. So without further ado, let's get on to the video. So yun na nga guys, today is November 2 and buti na lang maaga kami sa airport. Dumating kami dito ng bandang 2:30 AM and yung flight namin is around 7:50 AM. So we are still here sa check-in counter kasi sobrang dami ng mga pasahero ngayon. Yun na nga guys, maaga kaming dumating dito guys, like around 2:30 AM. So kumuha muna ako ng travel tax kasi hindi ako nakakuha ng travel tax online. And then, yun na nga, sobrang haba ng pila. Siguro dahil November 2 ay holiday, kaya ang daming pasahero ngayon. So buti na lang talaga na-anticipate namin yung mga ganitong situation guys. Kaya if ako sa inyo 4 hours before the flight andito na kayo, or much better, mas earlier, para maiwasan niyo yung delay. So by the way, yung mga kakailanganin sa pre-departure ay yung inyong valid passport, valid visa, make sure na nakapagbayad na kayo ng inyong Philippine travel tax, and also do not forget yung inyong round trip ticket. So ayan guys, we're done checking in. Ito na siya guys, after 40 minutes, ayan, natapos na din kami dun sa check-in counter. And now we are going to immigration. Ito yung pinaka-exciting na part guys. Yan, sa immigration. So make sure na ready na ang inyong mga requirements before kayo pupunta sa immigration guys. So let's see if anong hanapin sa amin and ano yung mga questions. But for now, pupunta muna talaga kami guys kasi ang haba ng pila talaga ngayon. Ayan, immigration na to guys. Let's see. Hindi naman ganun kadami yung tao sa loob. Ito lang yung pagpila. Papasok. So let's go. Ayan. And yes, finally we passed the immigration. Nasa 30 minutes lang yung aming time dun guys. Sobrang bilis lang. Even the screening ng mga luggages, mabilis lang talaga. Yun lang sa pagpasok talaga sa immigration kasi need nilang i-check if meron ka na e-travel. So, maraming mga pasahero kasi na wala pang e-travel. Kaya, dun yung mahaba yung pila. But, pagpapasok mo naman sa immigration, kung pipila ka na talaga sa immigration officer, dun mabilis lang talaga guys. And, it's around 4 AM na guys. And, before tayo mag-usap about immigration, let's grab some breakfast kasi nagugutom na ako. Ayun guys, andito na kami sa aming boarding gate, which is yung boarding gate 104. Sinantay na lang namin yung flight namin guys, which is mamayang 7:20 AM. So, it's around 5 AM and tapos na kaming mag-breakfast and mag-relax. So, now it's time to wait na lang sa aming flight and I am really excited kasi finally makakabalik na kami ng Japan. And number 2, ibang city na naman ang i-explore namin. So before anything else, let's talk about the immigration process namin kanina guys. Ayun na nga guys, madali lang yung aming immigration process kanina. Mga almost 30 minutes lang tapos na kami sa pagpila and pagharap sa immigration officer and yung x-ray screening tapos na din kami dun guys. Within 30 minutes lang natapos na siya. And mabilis lang din yung transaction namin ng immigration officer kanina. So, ano ba yung hinanap niya sa akin? Passport lang, guys. Yan lang yung hinanap niya sa akin. And also, tinanong niya kung sino yung kasama ko.
and kailan kami babalik. And yun lang, tatak na. So, mabilis lang guys kasi frequent traveler kami. So, siguro isang factor yun kaya wala nang masyadong tanong. But to give you an idea, if you're traveling guys, much better pa din na prepared tayo sa mga requirements na possible na hanapin ng immigration officer. So, kahit naman hanapan ako ng immigration officer ng mga documents, meron naman akong hinandang mga documents guys. Nakasave lang siya sa phone namin. So, ano ba yung mga dapat nyong i-prepare if you're traveling abroad? Number 1 ay yung valid passport nyo. That means na dapat yung validity ng passport mo ay within 6 months before your travel date. Number 2, if you're traveling to a visa country like us, kasi ngayon pupunta kami ng Japan, diba? So, you need a valid visa also. So, next naman guys, na possible na hahanapin ay yung round-trip airfare ticket nyo. And make sure na alam nyo kung kailan kayo babalik, anong petsa, and ilang araw kayo dong magstay. Also, do not forget na ihanda yung inyong booking confirmation, saan kayo magstay doon sa pupuntahan yung lugar. And last, dapat ay meron kayong e-travel. So, dito sa e-travel guys, ito yung number 1 na dahilan kung bakit mahaba yung pila kanina papasok sa immigration. Kasi chine-check nila kung yung mga pasahero ay may e-travel na. And napansin ko kanina, mostly wala silang e-travel. Kaya ang nangyayari, natatagalan sila sa pila or dun pa nila nalaman. Kaya dun pa din sila gumagawa. So if you're traveling guys abroad, don't forget to fill out e-travel. Lalagay ko na lang yung website sa description box guys. For the Japan requirements naman guys, yung inihanda lang namin ay yung aming valid visa. And then, nag-fill out pa din ako sa Visit Japan web ng immigration and custom declaration form. So, nag-ready ako ng 2 QR code, yung immigration and para sa custom. And that's it guys. Ayan. Actually, this travel guys, hindi kami nakapag-prepare ng maayos. Grabe, to tell you honestly. Kasi sobrang busy namin. So, this trip, wala tayong itinerary. Kaya, let's see kung ano yung magagawa natin sa Nagoya, guys. And I am so excited to be back in Japan. Boarding niya kami guys. Grabe na talaga yung attack. We just landed here in Nagoya. So we're finally here in Nagoya, Japan. Grabe guys, ang lamig sa labas guys. Para siyang sa aircon. So ito na nga, naglalakad na kami. Going to immigration. Let's go! Yay! Finally! Welcome back to Japan and welcome to Nagoya, Japan! So this is our second time in Japan guys. Kasi last time, we went to Osaka, Kyoto, and Tokyo. So, now, ibang prefecture na naman yung i-explore natin, which is dito sa Nagoya, Japan. Before anything else, punta muna tayo ng immigration and nasasama ko kayo sa aming immigration process, customs, and arrival. Yan. So, let's go, guys. Nilalakad pa namin going to immigration. So, let's go. And finally, nakalabas na kami ng arrival hall, guys. So, eto na naman yung ating dilemma. Kasi ang lit na ng arrival hall. Alam ko dito to. Hindi dito guys. Ito paglabas namin. Ito siya. So dito kami lumabas guys. International Arrival Exit. So pupunta tayo ng T1. Kasi sasakay tayo ng train doon. Let's go. Ay, ito. Ito yung kanilang mapa. So nandito tayo. Kailangan natin pumunta dito sa T1. Ayan. So, may free bus shuttle service to Terminal 1.
dito. Woo! Welcome to Nagoya! So, ayan na guys, palabas na kami ng Terminal 2 pala tayo. Yeah. So, we need to go to Terminal 1. Let's go! Ang lamig! Yan guys, pupuntahan natin yan guys. So, ito guys, naglalakad na kami. Going to Terminal 1. Ayan. So, we decided na maglakad na lang guys kasi gusto kong puntahan yung Flight of Dreams. Gusto kong daanan yun. So, kahit malayo yung lakad. Let's go! Welcome to Japan! So happy I am back. Grabe talaga. So guys, nandito kami ngayon sa Flight of Dreams. Nadaanan naman siya guys before going to Terminal 1. So we decided na tumambay muna dito saglit para mag-lunch. So ayan, nag-order na kami ng ramen. Our first ramen here in Nagoya. And also, chill muna guys kasi bakbakan na naman pagdating dun. So, disclaimer, we are not expert dito. Nakaka-overwhelm, nakaka-shock dito guys. But, kayang-kaya naman guys. So, mamaya talaga bakbakan. Kasi kiklaim natin yung na-book natin na wifi sa Klook. Tapos, mag-withdraw tayo ng pera. And then, tawag dito, sasakay tayo ng train going to Nagoya Station. Nakaka-overwhelm pa naman yung station nila dito. But, kayang-kaya yan. Basta, mag-lunch muna tayo. Ito yung Flight of Dreams. Ayan. Ang ganda. Tapos, kumain kami kanina sa baba. So, dun kami kumain kanina. So, may second floor ba yan? Yan. Tapos, yan yung plane. Yan. But, look at the view. Ang ganda. Welcome to Japan. So, I still can't believe we are back here in Japan, guys. Grabe. As in, for the weather update, guys. Sa weather, guys, it's around 21 degrees. And alam niyo, ang ganda ng panahon kasi mainit. Pero kahit mainit, guys, ang lamig-lamig. Parang naka-aircon. Welcome to Terminal 1. So, kunin muna natin yung ating wifi, guys. Let's go. So, dito na tayo sa may Terminal 1. And ngayon, una natin gagawin ay i-claim natin yung ating wifi na nabook sa Klook. So, yan lang siya, guys. Oh. I-preset mo lang yung code mo. And, ayan. Hinihingi din nila yung passport. So, you need to give your passport also. The Wi-Fi on the charger as well. And here is the power button. Your Wi-Fi ID and password are gonna be appeared on the screen. Okay. So please try to connect Wi-Fi around there. If you can, please be back and I'll help you. Okay. Okay, that's it. Thank you. If I will return this one here also. And then you can drop it off 24/7. Okay. Okay. Thank you. So, ito na yung device, guys. Ayan, global Wi-Fi. Para lang siyang cellphone. Yan. Tapos, ayan, mag-appear na yung password. Diba? Yay! May Wi-Fi na kami. So, sobrang bilis lang, guys, ng pag-set up ng Wi-Fi. Kailangan mo lang mag-connect. And after nun, done na. May Wi-Fi connection ka na. So, sobrang dali lang. So, we're done with the pocket Wi-Fi. Now, let's go to the ATM machine. Yan. Kukuha na tayo ng pera, guys. Yan. May mga ATM machines naman here. So, let's go. So, we're done na mag-withdraw ng money, guys. So, nag-withdraw ako ng 50,000 yen. As of today, nasa 19,960 pesos yung conversion ng 50,000 yen.
Yan. So for me guys, very convenient talaga gumamit ng ATM card. Kasi sobrang bilis na lang and maganda din yung conversion guys. Basta make sure lang talaga if card yung gagamitin nyo, na-inform nyo na yung bank nyo for travel advisory para hindi ma-block yung inyong card. So here we are sa may Meitetsu line kasi dito tayo sasakay ng train going to Nagoya Station. So hanapin lang natin kung saan mag-claim ng ticket kasi nakabook na din ako ng ticket sa Klook. Kaya pipick upin na lang natin guys. Nakuha na namin yung ticket guys. Yung lalabas. So dito na kami sa loob ng Meitetsu line and nakuha na namin yung ticket na nabook namin sa Klook guys. So inahabol namin yung time na 2:07 which is eto na 2:07. Kana wala ay. Huh? So guys, from airport guys, dito kami bumaba sa may Kanayama Station. And medyo nako-culture shock na naman kami. But yes, nahanap na namin yung subway station. Nagtanong kami kanina. So ito, maglo-load na lang kami ng aming IC card. So yung IC card, ito yung ginamit namin last time din. Southgate. So guys, andito na kami sa may Kanayama Station. Dito sa may platform 4 going to Sakae. So if you're staying sa may Sakae guys, eto yung station. Mas convenient dito guys kesa sa Nagoya Station, which is pwede din dun kayo sumakay. For me, mas convenient dito kasi konti lang yung mga station. Whereas dun sa may Nagoya Station, napakalawak niya. So ito, mga ano na lang, 5 station. 5 station na. And we will be arriving at Sakae. Finally guys, nakalabas na kami ng Sakae Station. And eto yung nahanap lang naman yung aming hotel. Yung pangalan ng aming hotel ay Coco Hotel. Yan na si Coco Hotel guys. So, ayan. Buti lang nahanap agad namin guys. So, ang lapit lang niya sa station. Yes. So, mag-check-in muna tayo guys. Kasi nakakapagod na talaga. 3:30 PM na. Ayan. Ayan, nag-check-in na kami guys. So, this is Coco Hotel. Here in Sakae. So, yan, room tour ko kayo. So, this is our humble room. Malit lang yung kwarto, guys. Yan. Pagpasok mo, ayan na yung door. And then, may mirror dito. And, ito na yung way to our bed. This is our bed. And then, dyan yung door. Ito naman yung toilet. Yan. Check natin yan, guys. And dito, may vanity mirror, and then merong cabinet, may bintana, and then may TV. So, ito yung toilet na napakagandang toilet. Ito talaga yung number 1 na gustong-gusto ko sa Japan. Ayan, toilet. So, kompleto naman guys. Ayan. May mga ano dito. Ayan, mga toothbrush. Eto, ano to? Hand and face soap. And then, ayan, shampoos and all. Ayan. Ayan siya, guys. So, by the way, itong name ng aming hotel ay Coco Hotel, Sakae. Located siya here in Sakae. Very convenient niya kasi malapit siya sa train station, which is around nasa 2 minutes walk lang siya guys. Malapit siya guys.
And nakuha ko siya sa booking.com around 17,000, good for 5 nights. Ayan. So dito kami stay for the whole duration ng aming Nagoya trip. So guys, lumabas muna ako saglit kasi bibili tayo ng tubig sa Family Mart. Nadaanan namin kanina yung Family Mart. And yung husband ko, hindi okay yung pakiramdam niya, masakit yung ulo niya. Ayan. Tapos nakaka-stress pa yung biyahe kasi grabe yung hagdanan, guys. So yun, na-stress siya, magpapahinga muna siya, tapos ako bibili muna ako ng water, guys. So eto guys, so dyan kami kanina lumabas. Ayan, so dito lang yung Family Mart. And yan yung Ferris wheel, guys. So nakikita ko sa mga videos. Kita nyo ba? Yan, oh. Ayan. Ang lapit lang sa amin, guys. Bili muna tayo ng tubig. Let's go. Welcome back to Family Mart Japan. Sarap ng pagkain nila dito, guys. Grabe. Must try talaga pag pupunta kayo dito. Kumain kayo ng konbini or Japanese convenience store. So, di ba, tubig lang yung kukuhanin ko. Sige, tubig lang muna yung bibiliin natin. Ito, masarap din itong mga coffee nila, guys. Gaya na to. Yan. Nasa 162 yen lang. Wow. Yan, guys. Bumili ako ng Fami Chicken. Fami Chiki. Yan, 204. So, ito, guys. Babalik na kami ng... Ako lang pala. Pabalik na ako ng hotel. Kasi nakabili na ako ng mga foods. And bumili ako ng Fami Chiki. 2. Kasi mag-snack tayo. Hindi ako kumain kanina sa Flight of Dreams. Gyoza lang yung kinain ko. Damn.